Yuki Kawamura, nagsimula na ang kasaysayan sa NBA. Totoo ang sabi kay Jason Tatum, nangunguna ngayon sa MVP race. Warriors franchise record ang gagawin sa 3. At Draymond Green, nahawa na sa 3 ng teammates, panalo ulit ang Warriors, nagulat si Curry at Kerr. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Yuki Kawamura, ang ika-4 na Japanese na manlalaro sa kasaysayan ng NBA, ay nagkaroon ng inaabangang debut noong Biyernes kasama ang Memphis Grizzlies, kung saan naglaro siya ng 3 minuto at 34 na segundo sa kanilang pagkatalo sa Houston Rockets. Naitala niya ang kanyang unang assist sa NBA, nagbibigay ng pasa para sa layup na nagbigay ng huling puntos ng Grizzlies. Kinabukasan, naglaro si Kawamura sa home court laban sa Orlando Magic na nagpapasigla sa mga manonood na sumisigaw ng "We want Yuki". Sa kabuuan, naglaro siya ng 6 na minuto lamang sa 2 laro at bilang isang 5 feet 8 inches na guard, patuloy niyang hinahanap ang kanyang unang puntos sa NBA matapos ang 2 minuto sa 3-point attempts, matapos ang 2 miss sa 3-point attempts. Si Kawamura na pumirma ng 2-way contract kasama ang Grizzlies matapos ang matatag na performance sa preseason ay dating pinarangalan bilang MVP sa B-League ng Japan. Magkakaroon siya ng isa pang pagkakataong makakuha ng kanyang unang puntos sa NBA kapag hinarap ng Grizzlies ang Brooklyn Nets sa Huwebes ng araw. Speaking of MVP, nakatulog si Jason Tatum noong Hunyo 18 na nasa rurok ng tagumpay, basang-basa sa champagne at may ngiti sa likod ng usok ng sigarilyo matapos tulungang pamunuan ang Boston Celtics sa kanilang ika-18 NBA title. Isang record. Ang pag-angat sa Larry O'Brien Championship Trophy sa unang pagkakataon ay nagmarka ng gintong tandang padamdam sa isang makasaysayang season, bunga ng lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay. Katatapos lang niyang magtala ng kanyang ika-5 sunod-sunod na All-Star appearance at ika-3 sunod-sunod na All-NBA First Team selection, pinangunahan ang Boston sa puntos, rebounds at assists sa kanilang pagwawagi ng kampyonato. Naging pang-6 na manlalaro sa kasaysayan na may average na 25 puntos, 9 na rebounds at 5 assists kada laro sa isang title run, at pumirma ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA sa kanilang panalo ng kampyonato. At gayon din, tulad ng nakaraang season, ang pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng Celtics ay si Tatum na nagsimula ng season na may mabangis na laro. May average na 28.5 points, 6.8 rebounds at 5.5 assists per game, 62% shooting in 2-pointers and 42% in 3-pointers, at may 22-6 assist to turnover ratio. Mukhang handa na siyang umakyat sa pinakataas na antas ng laro. Sa kasaysayan ng NBA, 25 manlalaro lamang ang nakagawa ng 5 All-Star teams at 3 All-NBA First Teams, nagwagi ng kampyonato at nakakuha ng titulo bilang Most Valuable Player ng liga. 20 sa kanila ay nasa Hall of Fame na. Ang 5 pang natitirang sina Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic at Stephen Curry ay siguradong papasok rin sa Hall of Fame kapag kwalipikado na sila. Sa edad na 26, ang tanging kulang na lamang kay Tatum upang mapabilang sa listahang iyon ay ang MVP trophy. Kaya bakit hindi habulin ito? Bilang bata, nagtakda ako ng maraming layunin para sa sarili ko. Napakapalad kong natupad ang karamihan sa mga iyon, mga bagay na gusto kong makamit, mga bagay na nakamit din ng mga paborito kong manlalaro. Sabi ni Tatum matapos talunin ng Celtics ang Wizards noong nakaraang linggo, ayon kay Bobby Manning ng Celtics blog. Ang pagsasabing mahalaga sa akin ng MVP ay hindi nangangahulugang binabawasan ko ang halaga ng tagumpay ng koponan namin. Lahat ng nakapag-MVP ay nagmula rin sa championship contending na koponan. Pinangungunahan niya ang lahat ng aspeto ng laro, sabi ng coach ng Celtics na si Joe Mazzulla nang tanungin kung ano ang inaasahan niya kay Tatum. Sa tingin ko, ang kakayahan niyang gawin ang ginagawa niya, mula sa shot making hanggang sa pagpili ng mga tira na pinakamabuti para sa kanya at para sa aming team. Mataas ang kanyang rebounding sa magkabilang dulo ng court, mahusay ang kanyang depensa at epektibo ang kanyang playmaking. May kakayahan siyang maapektuhan ang laro sa iba't ibang paraan at iyon ang dapat maging pamantayan. Ang pambihirang simula ni Tatum ngayong season ay nagpapakita ng isa pang posibilidad. Isang bersyon ni Tatum na patuloy na nagpapalit ng mid-range jump shot sa 3-pointers, alinsunod sa sistema ng Mazzulla Ball na tinatarget ang pinakamataas na antas ng volume at efficiency.
Kapag naitaguyod niya ito sa kung ano na naman ang maaaring maging pinakamahusay na kupunan sa NBA, maaari siyang magkaroon ng isang MVP case na mahirap balewalain. Kung ikaw ay isang MVP, nangunguna ka, mahusay ka, naglalaro ka ng tama at nakakaapekto ka sa tagumpay ng koponan, sabi ni Tatum noong nakaraang linggo. Kaya mong gawin ang pareho. Sa ngayon, ginagawa ni Tatum ang pareho at muling mukhang pinakamalakas sa NBA ang Celtics. Kung magpapatuloy siya sa ganitong antas ng paglalaro at mananatili silang nasa itaas, ang susunod na honeymoon phase ng Celtics ay mas magtatagal. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Warriors ay papalapit na sa paggawa ng kasaysayan sa NBA. Sa kanilang panalo kontra New Orleans Pelicans, 124-106. Noong Miyerkules sa Chase Center, nakapagtala ang Golden State ng 21 3-pointers. Sa kabuuan, pangalawa na sila sa kasaysayan ng liga na may 64 na laro, kung saan nakapagtala sila ng 20 o higit pang 3-pointers bilang isang prangkisa. Sina Buddy Hield, 7, Moses Moody, 5, Lindy Waters, 3, Brandon Podziemski, 3, Draymond Green, 1, Jonathan Kuminga, 1, at Gary Payton, 1, ay pawang nakapasok ng mga 3 puntos sa laro. Sa kabuuan, ang Warriors ay may 21 3-point shots mula sa 46 na pagtatangka, 46%, at may 40.1% shooting rate from 3-point line sa kanilang unang 4 na laro ngayong season. Naabot na ng Warriors ang ganitong record sa 3 sa kanilang 4 na laro ngayong season, kumpara sa 8 beses lamang noong nakaraang taon. Hindi na magtatagal at tiyak na mahihigitan nila ang Houston Rockets para sa pinakamaraming laro na may 20 o higit pang 3-point shots sa kasaysayan ng NBA. At sa laban nila ngayon, panalo ang Warriors sa score 84-104 win. Sa Pelicans, si Jordan Hawkins ang nanguna sa scoring na may 23 puntos, Brandon Ingram na may 14 na puntos at Zion Williamson na may 12 puntos. Nakuha nila ang sunod-sunod na talo laban sa Warriors na kung saan pinangunahan ito sa scoring ni Buddy ulit na may 21 puntos. Sumunod si Jonathan Kuminga na may 16 na puntos. Kabilang ang maangas na play na ito na nagpabilib kina Steph Curry at Steve Kerr. Oh my goodness, it's just like a little in and out. Talk about biting. I think he's going left. No, what did you just do? Mr. Curry, we're like, whoa. Kuminga wasn't satisfied. Even Coach Curry's like, oh. At Draymond Green na tila sinapian ni Steph sa panimula ng laro, gumawa ng 3 tres. Nagtapos siya na may 14 na puntos. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.